Gising, God is good. All the time. God is good. Amen. Yan. So, dapat kapag araw ng Sabat tayo ay masaya. No? Dahil sa araw na ito, mga kapatid, ay muli tayo nagkasama. Siguro a year ago pa tayo ulit nagkita. No? So, mga minamahal ko mga kapatid, meron po akong i-share bago tayo mag-start. Alam niyo ho, galing po ako sa Robinsons Novaliches nito kahapon. Doon sa PRC. Doon sa regional office ng PRC. Kasi mga kapatid, i-pursue ko yung board exam for professional teachers or yung LPT. So, na-late ako kasi dapat ang aking schedule is 9. However, yung pila napakahaba. Sabi ko, ano kaya yung appointment schedule na yun? Strict ba yun yung appointment schedule na yun? Kasi baka mamaya, pag 11 na, wala na. Diba? So, mga kapatid, sa awa ng Panginoon, nakakuha po ko ng notice of admission. Yan. Sa haba-haba ng pila, nakakuha ko ng notice of admission. Kaya sa March 15, aking ipapapasting talaga ito na napakatagal. Sa March 15, yung board examination. And hopefully, sa tulong ng Panginoon, maipasa natin. No? So, sino ba yung education din dito ang course? Meron po ba? Wala. Wala nang arap na maging teacher, pero contractor, pwede. Engineer, para madaling yumaman, Masaya ngayon, kulong later. Ganon. Okay, mga kapatid, habang papalapit ang araw ng Kapaskuhan, marami na namang Adventist ang nagtatalo-talo tungkol sa Pasko. Ayaw daw nila ng Pasko, galing daw ito sa pagano. Remember mga kapatid, as Adventists, we don't celebrate any day rather than the Sabbath day. However, since it is traditionally accepted by the universe talaga, by the universe mga kapatid, na ang Pasko ay December 25. We don't celebrate the day, but we celebrate the purpose of the day. No? Because in Christmas Day, it is a Savior was born, mga kapatid. Sabihin, ang ating tagapagligtas ay ipinanganak sa araw na yun na hindi sa ating ipinanganak. O kahit anong araw pa yan, kahit everyday pa yan, mga kapatid. Nonetheless, we should celebrate the day when the Lord was born. Dahil napakahalaga ulit kung hindi pinanganak, ang ating tagapagligtas, hato ngayon tayo ay nasa kadiliman. Mga kapatid. Napansin niyo po ba yung ating key text? Pamilyar po ba? Sino po ba pamilyar dito sa Luke chapter 2 verse 14? Pamilyar kayo? So, sa akin, pamilyar pa kayo? Mga kapatid, ang hindi po maliit na lingkod ay dating Katoliko. Sa mga hindi nakakaalam, no? Dati po tayong Roman Catholic, dati tayong seminarian dyan sa Bagong Silang sa Caloocan, sa St. Paul Seminary, mga kapatid. So, itong Luke chapter 2 verse 14, nung aking pinagpupulay-bulayan, sabi ko malapit na nga ang Pasko talaga. So ano yung pwede kong i-message sa ating church sa araw o papalapit na ang araw ng Pasko? Sabi sa Luke chapter 2 verse 14, papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Sa mga pamilya, mga kapatid, may kanta. Ano yung kanta? Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos.
Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Pagkita nyo? Ha? Sabi lang. At sa lupa'y kapayapaan sa ba? Ito yung ating e-text, mga kapatid. Luke chapter 2 verse 14. No? Ang tanong dito, bakit ba natin dapat, mga kapatid ha, tandaan ng salita, dapat ipagdiwang ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. No? Hindi yung araw ha, kundi yung kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Bakit nga ba mga kapatid? Meron po tayo tatlong bagay na dapat tandaan ngayong umaga ito. Una, ang Panginoon ay ipinanganak ng isang birhen. Ang isang Diyos at tagapagligtas ipinanganak ng isang birhen sa sabsaban. Matthew chapter 1 verse 23, sabi natin mga kapatid, dito sinabi ng anghel ng lalaking yung panganganak ay tatawagin Emmanuel. Yan. So may Emmanuel ba ang pangalan dito? Ang sabi, ang ibig sabihin ng Emmanuel ay ang Diyos ay suma sa atin. Okay? At pangalawa, yung proclamation. Luke chapter 2 verse 11. At syempre, hindi mawawala mga kapatid, yung salvation. Matthew chapter 9 verse 35 to 36 na ating mamaya ay pag-aaralan. No? So tatlong bagay. A Savior was born, the proclamation of the message, and the salvation, yung purpose, mga kapatid, no? So, ang pagsilang ni Jesus, ang sabi dito sa Matthew chapter 1 verse 23, maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki na tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan nito ay kasama natin ang Diyos. Yan, maliwanag, no? May isang anyay birhen. Ito, huwag kayong tututol. Marami sa mga Adventist nahihiyang sabihin, si Maria ay isang birhen. Sabihin, Brother Delmar, di ba paniniwala ng Katoliko yan? Paniniwala ng Biblia. Maliwanag ang sabi. Ang sabi, maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol. So yun ang ganap sa ating Panginoon, ang isang birhen. Bakit? Kasi ganito mga kapatid. Hindi maaaring magmula ang Panginoon sa isang ng basta lang. Parang singaw. Alam niyo yung singaw? Di tayo madalas sa ating gilagid, sa ating dilak minsan. No, yung singaw, bigla-bigla na lang yan tumutubo na hindi nyo namamalayan. So, ang ating Panginoon, ipinanganak siya, siya'y hari, tandaan natin mga kapatid. Siya'y hari na ipinanganak sa sabsaban. Isa bang karangalan siya'y hari ang ipanganak sa sabsaban? Siyempre hindi. Kahit sino, mga kapatid, ipanganak doon sa lugar kung nasa ng mga tupa at kambing, isama mo na lahat, pati kabayo, papayag ka. Sino papayag? Ipapanganak doon? Wala, di ba? So, ang ating Panginoon Jesucristo, mga kapatid, pinanganak sa sabsaban, upang ipakita sa atin ang kahalagahan ng pagpapakumbaba. Ito po mga kapatid, real talk tayo. Sa ating panahon, sino sumama ng constituency kahapon? Sino na doon? Umattend ng constituency. Di ba yung ating mga elders? Ngayon, mga kapatid, meron tayo mga inihalal na mga bagong officers. Gayon din sa ating church. No? Meron ding pagpapalit ng pastor.
Oh. At ngayon, mga kapatid, ito isipin natin. Kahit tayo na mga current officers ng ating church, walang magagalit Mga kapatid, marami po mga naglilingkod. Okay, naglilingkod sila. They are worshipers. Okay? They are servers. Tagapaglingkod sa church. But they are not Christ followers. No? They are just in the position. But nowhere to be found the Christ-like attitude, mga kapatid. Kaya ang ating Panginoong Jesus, nung siya ay ipinanganak, unang magandang lesson na ating dapat makuha sa ating Panginoon ay ang pagpapakumbaba. Nakita niyo yung ating Sabbath school, conflict resolution. Hindi mariresolve ang isang bagay kung walang marunong magpakumbaba. Nakita niyo mga kapatid, doon pa lang sa tampong yon, ang Satanas talo na. Lubusan na talo sa magpapakumbaba ng hari ng langit na bumabang sa sabsaban. Ngayon, bakit nga ba sinilang si Jesus? Pwede namang bumaba siya nang hindi sinisilang. Pero bakit isinilang ang ating Panginoon? Anong gagawin niya dito sa lupa? Ito po, John 3:16, sapagkat gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang ating Panginoong Jesus ay pinanganak. Bakit daw? Upang magbigay ng buhay na walang hanggan. Kanino? Sa bawat sumasampalataya sa Kanya. Yan. So, ang dala ng ating Panginoong Jesus ay kaligtasan. Ito na naman tayo. Pagdating sa kaligtasan, sino ang nagbigay? Ang Diyos. Minsan, may mga Adventist na nag-iisip. Naniniwala doon sa lumalaganap na kakaibang turo na kailangan daw maging perpekto at dapat sundin ang kautusan ng perpekto para siya'y maligtas. Tandaan mga kapatid, ang formula ng kaligtasan, John 3:16, ang sino bang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak. Bakit ba nasunod ang Adventist sa kautusan? Dahil ang kautusan ay bunga ng ating pananampalataya. Hindi ito yung nagsasanti ng ating pananampalataya. No? So, yun ang ating pagdidiin, mga kapatid. Bilang pagpapaalala ni Brother Denmar sa inyo ngayong umaga, sapagkat may lumalaganap na turo na dapat sundin ang kautusan ng perpekto upang maligtas. Walang ganun sa Biblia. Walang requirement ang Diyos na ganun sa Biblia. No? So, pag-aralan natin yung chapter 2 ng Lucas na ating key text. No? Chapter 2, verse 1 to 3. Sabi dito, ng panahon yun, iniutos ni Emperador Augusto na magkaroon ng census sa lahat na nasasakupan ng imperyo ng Roma. Ang unang consensus na ito ay ginawa noong si Cyreno ang gobernador ng Syria, kaya umuwi ang mga tao sa sarili nilang bayan upang magpatala. Now, mga kapatid, nakita natin dito sa talatang ito yung panahon
ng paghahari ni Emperador Augusto. Okay. Ano ang sinasabi ni Brother Denmark? Ngayon, merong tala sa kasaysayan. Punta tayo sa history. Sa kasaysayan, mga kapatid, si Emperor August Caesar ay naghari ng 6, tandaan nyo mga kapatid, 6 AD. No? 3 to 6 AD. Ang ating Panginoon, namatay siya, kailan? Mga kapatid, sa mga nag-aral ng prophecy, kailan namatay ang ating Panginoong Jesucristo? Hindi ho ba 30 AD? No? O 31 AD? Di ba naaalala niyo yung 70 weeks prophecy? No? Ano yung sa 70 weeks prophecy? Yung 490. Hindi nyo naalala. Okay. Recap natin mga kapatid ng 70 weeks. 7 times 7 equals 490. Ang bilang ho ay ganito. 62 plus 7 plus 1. Okay? So, nung mamamatay ang ating Panginoong Hesus ay nasa kalagitnaan, mga kapatid, ng ng 7 years. 62 plus 7 sa kalagitnaan, 3.5 years. So sabihin natin, 65.5. Nasa kalagitnaan siya. Sabi doon, ang Mesias ay mahihiwala. So 3180. At natapos ng 70 weeks ay sa 34 AD sa pagbato kay Esteban. So, kung bibilangin natin, mga kapatid, no? 3 and 4 AD, hindi tayo nanguhula dito. This is a history. Sa panahon ni Emperador Augusto, siya ay naghari ng 3 to 6 AD. Sa madaling salita, sa pagitan ng mga taong ito, masasabi natin ang Panginoong Hesus ay pinanganak. Okay? Now, di yung petsa na lang. Yung petsa na lang ang ating titignan kung anong petsa. Okay. 2 Corinthians chapter 8 verse 9. Hindi kaila sa inyong pagkatanog ng ating Panginoong Kristo, na kahit sa mayaman ay nagdudukha upang maging mayaman kayo sa pamamagitan ng kanyang paglilingkuhan. Naalala ninyo yung aking sinabi kanina. Ipinakikita sa atin ng Diyos na bagamat siya ay ipinanganak sa sabsaban, ano sabi ng Apostol Pablo? Na kahit, sabi niya na kahit na mayaman ay naging dukha, mayaman ang ating Panginoon. Amen? Mayaman siya ang ating Panginoon. Marami ang tahanan sa langit eh. Mas marami pa sa mga bilyaro ang tahanan ng ating Panginoon sa langit. Naging dukha upang maging mayaman tayo. Mayaman ba kayo mga kapatid? Parang ayaw may maging mayaman. Ang tanong ko, mayaman pa tayo mga kapatid? Naging dukha ang ating Panginoon para tayo ay maging mayaman. Mayaman saan? No? Mayaman sa kagandahang loob ng ating Panginoon. Okay, sinukot ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang katulad ng parusang sanlibutan, kundi iligtas ito sa pamamagitan niya. 1:17. Ngayon, paano ililigtas ng Diyos ang tao? Teka lang. Bakit nga may iligtas ng Diyos ang tao? Kasi mga kapatid, siya ay nagkasala. At nung siya ay magkasala, nangangailangan siya ng tagapagligtas. Therefore, ang ating Panginoon ay bumaba sa langit. Paano niya tayo iniligtas? Sabi sa Juan 3:3, basahin po natin. Sumagot si Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito. Malibang ipinanganak muli
ang isang tao ay hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Maliban daw ang isang tao, mga kapatid. Maliban na ang isang tao ay panganak na mag-uli. Ano ibig sabihin? Maging born above. Hindi born again. Born above. Mga kapatid, bakit tayo ay naging anak ng Diyos? 1:12. Kailangan tayo ay born above. Ano yung sabihin ng born above? Ito mga kapatid, we are dead in the spirit. Ephesians chapter 2 verse 1. So therefore, according to verse 8, we have been saved by grace through faith. Yung we have been doon, mga kapatid, pag pinag-aralan niyo po sa Greek, continuous yun, tuloy-tuloy. Present participle. Ano yung sabihin ng present participle? Tapos nang mangyari, niligtas tayo ng Panginoon, at nagpapatuloy pa. Pero may kondisyon. Ano kondisyon? Through faith. Hanggang nananampalataya tayo, ililigtas tayo ng Panginoon. Ngayon, mga kapatid, ang araw, hindi mahalaga sa atin ang araw December 25. What we are talking about, mga kapatid, is the purpose of why the Savior was born. No? Kaya proclamation ng angel kay Mary, sabi niya sa Luke chapter 2 verse 10 to 11, ngunit sinabi ng anghel, huwag kang matakot, ako'y may dalang magandang balita para sa iyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. 11 verse 11, isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang dakilang Panginoon. No? So, yung mga pastor noon ay nagsialis upang ipahayag ang kanyang kadakilaan sa lahat ng nakarinig at nakakita ayon sa sinabi ng anghel, mga kapatid. Kaya naman, gaya ng mga pastor na ito, ay atin ding ituro, mga kapatid. Atin ding ituro sa mga tao sa panahon ngayon na ang ating Panginoong Jesucristo at ang kanyang pagliligtas. Matthew chapter 28 verse 20, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanglibutan. No? Yan. Kaya, mga kapatid, bagaman ayaw natin doon sa petsa. Sino may ayaw sa petsa? Ako. Panigurado ako, mga kapatid. Hindi ako aayaw sa petsa. Bakit? Una, cancel ang pasok. Ay, wala kayong pasok, di ba? Oh. Hindi ko alam, no? Bakit karamihan ng kabataan ngayon, pag walang pasok, masaya? Bakit nung kapanahunan namin, pag walang pasok, ang lungkot namin? Alam niyo kung bakit malungkot kami? Mga kapatid? Kayo po, alam niyo kung bakit? Walang baon. Kalawa, wala akong assignment, kailangan kumopya. Yun. O di ba? Kaya masaya ang schooling dati. O. Ngayon, hindi lang pumasa, bigti na makikaya. Alam niyo kasi mga kapatid, nowadays, nakatutok tayo sa gadget. Kaya there is a call today, mga kapatid, there is a call today. Itong panahon na ito, pagbigyan natin ng Panginoon, birthday niya naman. Sabihin na natin, hindi na lang doon sa 25, hindi na lang sa 24, o etc. Kahit araw-araw na lang. Pagbigyan natin ng Panginoon ngayon. Total, wala namang pasok. Ano kaya kung iregalo natin sa Panginoon ang ating panahon upang ipangaral
ang kaligtasan sa lahat ng mga tao. Di ba? Mas maganda? No? Ang problema, pagdating ng Pasko, sino ang nanghihingi ng regalo? Yung Kristo ba o yung walang birthday? Di ba tayo yung walang may birthday? Bakit nanghihingi ka ng gift ng Panginoong Jesucristo, hindi man lang natin nabigyan? Ano yung gift na may bibigyan natin sa Panginoon? Maliwanag ang kanta. Give love on Christmas Day. How to love? Ang kautusan, mga kapatid, ay sa katuparan ng pag-ibig. Love God and love your fellow man. Pag tayo nangaral, mga kapatid, it is love thy neighbor. It is love for God. Anong message ang ibibigay natin sa kanila? Yung salvation. Matthew chapter 9, verse 35 to 36. Nilibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at nayon doon. Nagtuturo siya sa kanilang mga sinagoga at ipinapangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling niya lahat ng uri ng karamdaman, at kung makita niya ang karamihan tao, nahahabag siya sa kanila. Sapagkat sila'y litong-lito at hindi alam ang gagawin, parang mga tubang walang pastol. Sa ating panahon ngayon, mga kapatid, napakaraming tao sa labas. Gaya nito, walang mga pastol. Sabi ng Panginoon, libutin natin ang lahat ng mga bayan at ipangaral ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Ang mahirap sa tao ngayon, hindi ang paghahari ng Diyos ang pinag-uusapan. Ito problema. Nakakalimot na tayo kung sino ang tunay na hari sa ating panahon ngayon. First time ko pong sasabihin, mga kapatid. At siguro sa akin nyo lang madidinig. No? May mga iniidolo tayo na akala natin sila ay hari. Grabe kung ating ipagtanggol. Nawawala na sa atin yung pagiging Kristiyano. Marami akong umaaway sa akin sa Facebook ngayon. Bakit kaya ako? Mga kapatid. Kasi ako neutral ako. Neutral. Sila ngayon, mga kapatid, kapag ikaw ay kulay pula, kampi ka sa adik. Pag green ka, kampi ka doon sa pumapatay. Paano pink ako? Kampi daw ako sa adik at saka sa pumapatay. Sabi ko, hindi ko kailanman hiniling sa Diyos na magkaroon ng mamumuno na tao. Nakita natin ang kabulukan ng sistema ng nasa itaas ngayon. Nakita natin na mas maganda ang paghahari ng Diyos kaysa sa tao. Ang tao, mga kapatid, magnanakaw yan. Ang Diyos, ano sabi ng Diyos? Itatanong siya, ninanakawan ba ninyo ako? Tandaan natin yung sinabi natin kanina, mga kapatid, mayaman ang Diyos. Kaya sabi niya, ninanakawan niyo ba ako sa inyong mga ikasampung bahagi? No? So, maganda ang paghahari ng Diyos. Therefore, nakasulat din naman sa Matthew chapter 5, mga kapatid, na we should be the light and the salt of the earth. Sabi, tayo maging tanglaw. We should be the salt of the earth to preserve this society from corruption. If we want the Lord
to reign in our society. Kung gusto nyo na siya ang mamumuhay at maghahari sa atin, let us preserve ourselves. Huwag na tayong sumausaw doon sa marumi. No? 2 Corinthians chapter 5. Ang sabi doon, mga kapatid, lumayo tayo sa lahat ng uri ng marumi. Sabihin, huwag na tayong sumausaw doon sa gulo. He said, we should be peacemaker. Ako, mga kapatid, wala akong pakialam kung sila pula, green, o kahit dilaw pa yan. Basta ako nasa gitna. Nasa gitna tayo. We Adventists, we condemn murder, but not killing. Kasi ang Diyos, our God, kills for a purpose. No? Halimbawa, yung mga kalaban natin, yung mga kalaban ng mga Israelita. So, you cannot say that God is a killer. God does that for His own purpose. No? So, what I'm saying, mga kapatid, no, we should proclaim the kingdom of God. Not the kingdom of any political families. We are not here for dynasty of men, but the dynasty of God. Mga kapatid. So, John chapter 14 verse 6, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Tandaan natin mga kapatid, isa lamang ang katotohanan, isa lang ang buhay, walang iba kundi ang ating Panginoon. Hindi tayo mabubuhay nang wala ang ating Panginoon Diyos sa ating buhay. No? So, meron tayong babasahin mga kapatid. Okay? Meron po tayong babasahin na isang pang verse, no? Isang pang verse ang ating babasahin. Ang sabi dito sa Matthew chapter 20 verse 28, sapagkat maging ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Nakita natin mga kapatid ang purpose ng ating Panginoon. Napakaganda. Upang ipakita ang pag-ibig niya sa lahat ng tao. Kaya nga yung ating key verse, di ba? Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga tao kinalulugdan niya. Ito yung nais iparamdam sa atin ng Diyos. Magkaroon tayo ng kapayapaan sa piling niya. Paano? Pagka tayo nakatitiyak doon sa pag-asa at kaligtasan ating tatanungin na buhay na walang hanggan sa dulo ng kapanahonan ito. At upang makasama ang lahat sa panahon ito, kailangan ipakilala natin ang Panginoon sa lahat ng mga tao. So, a Savior was born, mga kapatid, in a manger, a King, triumphant, who triumphed at the cross, and stepped the head of the serpent. Tinapakan niya ang ulo, binurog niya ang ulo. He crushed the head of the serpent, Satan himself. Nung siya'y pinanganak, pinakita niya sa atin yung kanyang kapakumbaba. Sana, mga kapatid, sa mga sandaling ito,
ating naintindihan, ngayong kapanganakan ng Panginoong Hesus, ang purpose niya, to show humility, one. Number two, to show His divine love for us. That He Himself, King of heaven, brought down here on earth to save us. And number three, mga kapatid, ay ipinapaalala sa atin ng Panginoon, ang sino man kung sa Panginoon ay buong pusong susunod, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Psalms 128 verse 4. Kaya, kung ating papangaral sa lahat ng tao, ang purpose kung bakit parito ang Panginoong Kristo, ang lahat ng tao marirealize. Hindi ako ang sentro ng Pasko, kundi si Kristo ang sentro ng Pasko. No? So, yun yung ating ipinagdidiwang, yung purpose, hindi yung araw, yung purpose ng Panginoon na isang kagalakan sa atin na magkaroon ng tagapagligtas. Dahil kung wala ang Panginoon, wala tayong magagawa sa ating sarili. Kaya mga kapatid, nang maintindihan ng ating kaibigan at kakilala na Catholic faith defender na si Brother John Loren Lopez, ang mensaheng ito ng Panginoon. Ngayong araw din ito, ang inyo pong maliit na likod, nakatayo sa inyong harapan, sa ring araw na inulubog ang ating kakilalang kaibigan na Catholic faith defender doon sa kay Alnog, Laguna, sa Calamba. Ngayong araw na ito, siya'y tatanggap sa Panginoon. Matapos niya, mga kapatid, makipag-usap sa atin, makilala ang Panginoon, at makilala niya ang katotohanan, sinasampalatayanan ng ating iglesia. No? So, yun po ang halimbawa ng ating gagawin. Hindi pa po tapos. Akala natin, dahil merong constituency, akala natin Christmas party na, year-end party na, hindi na tayo mga ngaral, wala nang crusade. Mas matindi pa, mga kapatid, ang dapat natin gawin sa panahon ito. Dahil sa panahon ito, ang lahat ng tao, mga kapatid ko, ay nasa labas. Let us go out and preach the Word of God doon sa mga nangangailangang kumilala sa Kanya. Tandaan natin, we should not let gluttony and self-pride ngayong kapanahonan ng Kapaskuhan. Ang dapat natin i-celebrate, we celebrate not the way how the world celebrate, but as Adventists, we should celebrate as Christ-centered, and we must understand, mga kapatid, that the day was not for us, but the day is for Christ, kung saan ang ating Panginoon ipinanganak sa sabsaban, hari ng ating mga buhay. No? So, para maunawaan natin, mga kapatid, ito, at ating mapagnilayan, ay at sa ating pag-uwi ay ating isipin, ano kaya ang gagawin ko kung isa ako sa nakabalita ng kapanganakan ng Panginoon? Kung nandun ako, ano ginawa ng mga pastor? Di ba nangaral sila, ipinangaral nila na ipinanganak na ang Mesiyas? Gayon din ba ang ating gagawin? O ang gagawin natin, gagaya tayo kay Herodes na gustong pumatay sa Panginoon. Nangangahulugan, mga kapatid, wala tayong gagawin. Kasi all we want is ourselves. What we think is ourselves
na dapat marami akong pera pang Pasko. Huwag niyong asahan. Dahil the season is not for us. The reason for the season is Christ and not us, mga kapatid. So, atin pong ipangaral ang ebanghelyo ng ito ng pag-ibig ng Panginoon sa lahat ng mga tao. Okay. Sa aking pagtatapos, mga kapatid, ay pinagpapasalamat ko po sa inyo ang muling pagkanyaya niyo po sa akin sa Sabat na ito. Sa susunod po Sabado, nandun tayo sa Green Valley, sa Camarin, Caloocan, mga kapatid. No? Yan. So, yung mag-church hop, pinupunta doon, mga kapatid. No? And, yun. So, kayo po ay aking iniiwanan sa mapagpalang kamay ng ating Panginoon, na kayo po ay manatiling sumampalataya sa ebanghelyo ng ating pananampalataya. Alam niyo na aking sasabihin, mga kapatid? Si Jesus ay namatay, si Jesus ay muling nabuhay, at si Jesus ay muling babalik sa wakas ng panahon. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, manatili tayo sa ating pagiging Adventist dahil naniniwala ako, mga kapatid, ang Panginoon ay malapit na dumating. No? Walang maiiwan. No? So sana sa langit makita tayo. Kung hindi man, isang mahigpit na yakap na lang ngayon, mga kapatid. Sapagkat hindi natin alam sino makakasama. Pero sana nakasama. Amen? Amen. Yeah. So muli, mga kapatid, happy Sabat sa ating lahat at ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo parati.